What is up mga paps? Welcome back naman po sa ating channel. In this video naman po is ituturo ko po sa inyo kung ano nga ba yung pwede natin gawin para ayusin yung ating Gcash account na hindi na ma-open. So in this video mga paps is i-guide ko kayo sa mga possible solutions na pwede natin gawin para ma-troubleshoot, ma-fix or maayos yung ating Gcash account na hindi ma-open. But before we continue this tutorial, kung bago pa lang sa inyong channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and hit na rin po ang notification bell para lagi kang updated every time po na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, tara simulan natin ito. So ang first procedure natin mga paps is need lang po natin pumunta sa Play Store. Then search lang po natin yung Gcash app or yung Gcash. So kapag ganito yung nakalagay mga paps, meron ditong nakalagay na update. So it means po kailangan na po nating i-update yung ating Gcash app. And hindi na po latest version ng Gcash app yung ating ginagamit. So need po natin muna siyang i-update. Ngayon mga paps, if open na po yung nakalagay, it means po na updated version na po ng Gcash app yung ginagamit natin. Ngayon if wala namang problema sa ating Gcash version na ginagamit, proceed na tayo sa second procedure. Dito sa second procedure mga paps is kailangan lang po natin na mag-airplane mode for 30 seconds. Then after 30 seconds mga paps, turn off na po natin yung ating airplane mode. Then mag-switch po tayo ng internet connection. So if currently naka Wi-Fi connection tayo, switch lang tayo to mobile data. And if naka mobile data naman tayo, switch lang tayo to Wi-Fi connection. And after po natin magawa yan, try lang natin ulit na i-open yung ating Gcash app. Ngayon, if hindi pa rin po gumana yung ganong procedure, let's proceed with the third procedure. Sa pangatlong procedure, need lang po natin pumunta sa settings ng ating phone, then hanapin po natin yung apps. Then punta tayo dito sa app management, then hanapin natin si Gcash app. So pwede nating i-search na lang para madali. Then click natin tong storage usage, then mag-clear cache po tayo. After po natin na mag-clear cache, try nyo po ulit i-open yung inyong Gcash app. Ngayon, if nakarating ka na sa third procedure natin and still hindi pa rin gumagana or na-open yung inyong Gcash account, then need na natin gawin yung fourth procedure or yung ating last procedure. Dito sa fourth procedure mga paps, open lang po natin yung ating Gcash app, then click natin tong help center, then meron pong makikita dito na chat with Gigi, click natin yan. Dito kay Gigi mga paps is dito po natin i-raise yung concern natin nang sa gayon is ma-report po natin kay Gcash yung issue po na na-encounter natin. So si Gigi na po yung mag-guide sa inyo kung paano ma-fix or maayos yung inyong Gcash account. Need nyo lang pong i-follow yung kanyang i-chat sa inyo or kailangan nyo lang pong mag-provide ng mga requirements or additional documents if ever po na manghingi siya sa inyo. Ngayon, bukod kay Gigi mga paps, pwede din po tayo makapag-report or makapag-submit ng ticket to raise our concern. In order to do that, search lang po natin dito sa type a keyword to search for an article yung issues within Gcash app. Then hanapin po natin dito mga paps yung can't create a Gcash account. Then mariredirect lang po tayo sa submit a ticket form. So dito po kailangan lang po natin na mag-provide ng mga information. Dito sa your account type mga paps, piliin lang natin dito yung Filipino citizen, 18 plus years old with PH SIM. Then click natin tong box, screenshot of transaction or error prompt. So need po natin na screenshot po yung error or yung issue po na na-encounter natin. Dito sa pinakamalaking box mga paps, provide lang po tayo ng additional information. So pwede pong Tagalog yung ilalagay nyo ditong message nang sa gayon is maayos nyo pong masabi yung inyong gustong sabihin. Then after nyo pong makapag-provide ng additional information mga paps, click nyo lang po itong add file or draft files here para po ma-upload yung screenshot po ng error prompt. Ngayon naman, after nyo pong ma-upload yung error prompt na yon, click nyo lang po itong submit. Ngayon, after nyo pong makapag-submit ng ticket, dito po kayo mariredirect. Ngayon, after po natin makapag-submit ng ticket, ang next step po natin gagawin is to monitor yung ating email or Gmail dahil dun po magre-respond si Gcash regarding po sa status ng ating concern. And yun lang naman po yung ating fourth or last procedure. And hanggang dito lang po ang video na ito. Sana kahit papano is nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.